May mga taon na tahimik lamang na lumilipas, ngunit may mga bihirang sandali kung kailan mismong kapalaran ang biglang bumibilis. Ayon sa mga sinaunang Feng Shui Master, ang yaman ay hindi dumarating ng aksidente, ito ay lumalapit sa mga taong ang enerhiya ay sa wakas nagkahanay na. Habang marami ang patuloy na nahihirapan, ilan lamang na Chinese zodiac signs ang pinaniniwalaang pumapasok sa isang makapangyarihang yugto kung saan ang pera, mga oportunidad, at tagumpay ay nagsisimulang dumaloy ng natural. Hindi ito tungkol sa swerte o pagsusugal. Ito ay tungkol sa tamang tiyempo, matagal na paghahanda, at mga hindi nakikitang puwersang sa wakas ay nagbubukas ng mga tamang pintuan. Ngayong gabi, ibinubunyag namin ang 5 Chinese zodiac signs na mismong yaman ang pumili. Sa loob ng maraming siglo, itinuro ng mga Feng Shui Master na ang yaman ay sumusunod sa mga padron na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang pera ay hindi basta-basta lamang dumarating, at ang tagumpay ay hindi kailanman nagiging aksidente. Ito ay dumarating kapag ang enerhiya ng isang tao, ang kanyang mga desisyon, at ang tamang tiyempo ay sa wakas nagkakasabay sa agos ng universo. Maraming tao ang nagsisikap buong buhay, ngunit pakiramdam ay tila naiipit pa rin, habang ang iba naman ay tila umaangat ng magaan sa tamang sandali. Ayon sa sinaunang karunungang Chino, ang pagkakaiba ay nasa pagkakahanay. Ang Chinese zodiac ay higit pa sa isang sistema ng personalidad. Ito ay isang mapa ng kapalaran, hinubog ng mga elemento, mga siklo, at mga nakatagong puwersang nakakaapekto sa kasaganaan. May mga panahong ginigising ang natutulog na potensyal, binubuksan ang mga pintuang minsang inakala mong tuluyan ng nakasara. Kapag nangyari ito, biglang lumilitaw ang mga oportunidad, nagiging malinaw ang mga desisyon, at bumibilis ang pag-usad ng pinansyal na pag-unlad. Ngunit hindi lahat ng zodiac sign ay pare-pareho ang tugon sa mga makapangyarihang pagbabagong ito. Ang iba ay nakakaramdam ng bigat at pagtutol, habang ang ilan ay nakararanas ng tuloy-tuloy na momentum. Ang mga napiling sign na ito ay hindi lamang maswerte, sila ay handa. Ang kanilang mga pinagdaanang pagsubok, pagtitiyaga, at tibay ng loob ay tahimik na bumuo ng pundasyong maaari ng pagtayuan ng yaman. Sa kwentong ito, na ginagabayan ng karunungan ng isang Feng Shui Master, ibinubunyag namin ang 5 Chinese zodiac signs na ang landas ay nakaayon sa kasaganaan, abundansya, at pangmatagalang tagumpay. Yan ay kapangyarihan ng Feng Shui enerhiya ng yaman. Itinuturo ng Feng Shui na ang yaman ay isang buhay na enerhiya. Ito ay gumagalaw, naiipon, umiiwas, at tumutugon, katulad ng tubig. Kapag ang buhay ng isang tao ay puno ng pagtutol, takot, o kawalan ng balanse, nahihirapan ang pera na manatili. Ngunit kapag naibalik ang pagkakaisa, ang kasaganaan ay nagsisimulang umikot ng natural. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nakararanas ng mga pambihirang tagumpay matapos ang mahabang panahon ng pagkaantala, habang ang iba naman ay patuloy na nakakaramdam ng pagkapigil sa kabila ng walang tigil na pagsisikap. Ayon sa mga sinaunang master, ang enerhiya ng yaman ay malakas tumugon sa tamang tiyempo. May mga siklo kung kailan ang universo ay nagtutulak pasulong ng may matinding puwersa, pinabibilis ang mga resulta na dati inaabot ng mga dekada. Sa mga panahong ito, kahit maliliit na desisyon ay maaaring magbunga ng makapangyarihang epekto. Ngunit ang enerhiyang ito ay mapanghamon. Hindi nito ginagantimpalaan ang pag-aalinlangan, mga shortcut, o kawalan ng pasensya. Sa halip, pinalalakas nito kung ano ang matagal nang nasa ilalim ng ibabaw. Ang bawat Chinese zodiac sign ay may natatanging elementong dala, ang ilan ay matatag, ang iba ay apoy, mayroong intuitive, at may estratehiko. Kapag ang enerhiya sa paligid ay tumugma sa panloob na kalikasang ito, nagiging magaan ang pag-unlad. Ang mga pagsubok ay nagiging aral, at ang mga aral ay nagiging lakas. Dito nagtatagpo ang matagal na paghahanda at ang tamang oportunidad. Gayunpaman, nagbababala ang Feng Shui na ang ganitong momentum ay hindi para sa lahat. Ang mga hindi handa ay maaaring makaramdam ng matinding bigat, presyon, o emosyonal na pagkapagod. Ngunit para sa ilan na napili, ang parehong puwersa ay nagiging gasolina. Pinatalas nito ang focus, umaakit ng mga tamang tao, at nagbubukas ng mga pintuang minsan ay tila imposibleng maabot. Ngayon, sa gabay ng karunungang ito, sisimulan na nating ibunyag ang 5 Chinese zodiac signs na ang enerhiya ay likas na nakaayon sa yaman, katatagan, at pangmatagalang tagumpay. Zodiac #1, yan tahimik the estratehista ng yaman. Ang unang zodiac sign na binyayaan ng papataas na enerhiya ng yaman ay madalas na hindi nauunawaan.
Sa paningin ng iba, maaari silang magmukhang kalmado, maingat, o tila mabagal kumilos. Ngunit alam ng mga Feng Shui Master ang mas malalim na katotohanan, hindi ito pag-aalinlangan, kundi masusing pagkukwenta. Ang zodiac sign na ito ay naglaan ng maraming taon sa pagmamasid, pagkatuto, at paghihintay sa tamang sandali upang kumilos. Noon, tila paulit-ulit na sinubok ng buhay ang sign na ito. May mga pagkakataong dumarating ang oportunidad, ngunit hindi pa tamang oras. May mga pagsisikap na ginawa, ngunit tila laging nahuhuli ang resulta. Marami sa mga isinilang sa ilalim ng sign na ito ang nagtanong kung ang kanilang pagtitiyaga ba ay isang kahinaan. Ngunit ayon sa karunungan ng Feng Shui, ang pasensya ay isa sa pinakabihira at pinakamakapangyarihang anyo ng lakas. Habang ang iba ay nagmamadali at nabibigo, ang zodiac na ito ay tahimik na bumuo ng matibay na pundasyon. Taglay ng sign na ito ang malakas na enerhiyang kaayon ng lupa, kaya likas silang disiplinado pagdating sa pera. Kahit sa mga panahong mahirap, iniwasan nila ang padalos-dalos na mga desisyon. Natuto sila mula sa mga pagkatalo sa halip na tuluyang masira ng mga ito. Bawat pagkabigo ay humasa sa kanilang paghatol, nagpatibay sa kanilang tibay ng loob, at nagpakatalas sa kanilang likas na pakiramdam. Ngayon, nagsisimula ng magbago ang enerhiya sa paligid nila. Ang dating pakiramdam na tila may nakaharang ay unti-unting gumagalaw. Ang mga simpleng usapan ay nagiging oportunidad. Ang maliliit na desisyon ay lumilikha ng mga hindi inaasahang pagbubukas. Ang yaman ay hindi dumarating bilang isang biglaang himala, kundi bilang isang tuloy-tuloy na agos na lalo pang lumalakas sa paglipas ng panahon. Inilalarawan ito ng mga Feng Shui Master bilang yugto ng gantimpala, ang sandaling ang matagal na pagsisikap ay sa wakas nagiging nakikita. Ang tunay na lakas ng zodiac sign na ito ay nasa pangmatagalang pag-isip. Nauunawaan nila na ang tunay na yaman ay hindi lamang pera, kundi katatagan, respeto, at kalayaan. Habang bumubukas ang kanilang landas pinansyal, umaakit sila ng mapagkakatiwalaang mga katuwang, matitibay na pamumuhunan, at mga pagkakataong perpektong nakaayon sa kanilang mga pagpapahalaga. Sa mga sinaunang turo, ang sign na ito ay sinasagisag bilang tagapagtayo ng mga imperyo, hindi maingay, hindi nagmamadali, ngunit laging handa. Kapag dumating na ang yaman, ito ay nananatili. At para sa zodiac sign na ito, ang kasaganaan ay hindi na isang malayong pangarap. Ito ay nagiging likas na bahagi ng kung sino na sila ngayon. Zodiac #2, yan walang takot, na tagapagsapalaran, ni ginagantimpala ng kapalaran. Ang ikalawang zodiac sign na pinili ng yaman ay may taglay na enerhiyang inilalarawan ng mga Feng Shui Master bilang matapang at hindi mapipigilan. Ang sign na ito ay hindi kailanman itinadhana para mamuhay ng maliit o tahimik na buhay. Mula pa noong bata sila, ramdam na nila ang panloob na tulak na sumulong, sumubok, at makipagsapalaran, kahit hindi tiyak ang magiging resulta. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, ang zodiac na ito ay humaharap sa hindi tiyak. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Sa katunayan, maaaring mas marami silang naranasang pagkabigo kaysa sa karamihan. Mga panganib na sinubukan ng masyadong maaga, tiwalang ibinigay sa maling mga tao, at mga sandaling tila sabay-sabay gumuho ang lahat. Marami ang susuko sa ganitong sitwasyon. Ngunit iba ang zodiac sign na ito. Ang pagkabigo ay hindi sila sinira, hinubog sila nito. Itinuturo ng karunungan ng Feng Shui na ang tapang ay lumilikha ng momentum. Taglay ng sign na ito ang malakas na enerhiya ng apoy na sumasagisag sa pagkilos, pamumuno, at pagbabago. Kahit sa kanilang pinakamababang sandali, tumanggi silang manatiling nakatigil. Bawat pagkatalo ay naging gasolina. Bawat pagkawala ay naghasa sa kanilang likas na pakiramdam. Unti-unti, nang hindi nila namamalayan, sila ay nagiging eksaktong uri ng taong tinutugunan ng yaman. Ngayon, nagsisimula ng umayon ang enerhiya sa paligid sa kanilang likas na ritmo. Ang mga oportunidad na dati nakakalusot lamang ay dumarating na ngayon sa mas tamang tiyempo. Ang mga panganib ay hindi na pakiramdam padalos-dalos, bagkus ay pinag-isipan. Nagsisimula ng makita ng zodiac na ito ang mga padron, maramdaman ang tamang sandali, at kumilos ng may kumpiyansa sa halip na bugso ng damdamin. Ang yaman para sa sign na ito ay hindi dumarating ng tahimik. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng matapang na mga desisyon, mga posisyon sa pamumuno, mga hakbang sa negosyo, o mga biglaang pagbubukas na nangangailangan ng lakas ng loob. Sinasabi ng mga Feng Shui Master na ito ang yugto kung saan sinusubok ng universo ang kahandaan. At sa pagkakataong ito, ang sagot ay
Ang mga tao ay naakit sa kumpiyansa ng zodiac sign na ito. Lumilitaw ang mga kakampi. Mas mabilis na nagbubukas ang mga pintuan kaysa sa inaasahan. Ang dating tila kaguluhan ay nagiging malinaw na direksyon. Maaaring magmukhang biglaan ang kanilang pag-unlad sa pananalapi para sa iba, ngunit sa katotohanan, ito ay bunga ng mga taong ginugol nila sa pagkatutong tumayo muli. Sa mga sinaunang turo, ang sign na ito ay kilala bilang ang tagapagbukas ng landas, ang unang lumalakad upang ang iba ay makasunod. Kapag dumating na ang yaman, hindi lamang nito binabago ang kanilang buhay. Pinatutunayan nito na bawat panganib, bawat pagbagsak, at bawat matapang na hakbang pasulong ay kinakailangan. Zodiac #3, yan itahimik iniisip enli umaakit ng nakatagong yaman. Ang ikatlong zodiac sign na itinadhana para sa pag-unlad sa pananalapi ay bihirang makilala dahil sa tunay nitong lakas. Ang sign na ito ay hindi humihingi ng pansin at hindi rin naghahabol ng pagkilala. Sa halip, tahimik itong nagmamasid, maingat na nakikinig at malalim mag-isip. Madalas itong ilarawan ng mga Feng Shui master bilang tagapangalaga ng nakatagong katalinuhan, ang nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Sa malaking bahagi ng kanilang buhay, maaaring nakaramdam ang zodiac na ito ng pagiging minamaliit. Ang kanilang mga ideya ay nauuna sa panahon, ang kanilang pag-ingat ay napagkakamalang takot, at ang kanilang katahimikan ay napagkakamalang kahinaan. Habang ang mas maiingay na tinig ang nangingibabaw, nananatili sila sa likuran, tahimik na nangangalap ng kaalaman, inuunawa ang mga sistema, at inaalam kung paano talaga gumagana ang mga bagay. Taglay ng zodiac na ito ang malakas na enerhiya ng tubig at metal, kaya likas silang intuitive ngunit analytical. Nararamdaman nila ang mga pagbabago bago pa ito mangyari. Ramdam nila kapag may hindi tama, kahit wala pang malinaw na ebidensya. Noon, ang ganitong sensibilidad ay maaaring nagdulot ng panloob na tunggalian, labis na pag-isip, pagdududa sa sarili, at mga pagkakataong nakalampas. Ngunit itinuturo ng Feng Shui na ang kamalayan ay isang biyaya kapag natutunang kontrolin. Ngayon, nagsisimula ng tumugma ang kapaligiran sa kanilang panloob na kalikasan. Ang impormasyon ay nagiging bentahe. Ang kaalaman ay nagiging puhunan. Ang sign na ito ay nagsisimula ng gumawa ng mga desisyong tila maliit, ngunit may napakalaking epekto sa pamatagalan. Hindi na nila kailangang habulin ang pera na mismo ang nakakapansin sa kanila. Ang yaman para sa zodiac na ito ay madalas dumarating sa pamamagitan ng estratehiya, maingat na pagpaplano, at intelektual na kahusayan. Ang mga pamumuhunan, mga sistema, o mga papel sa likod ng eksena ay lubos na pumapabor sa kanila. Ayon sa mga Feng Shui master, ito ang sandali kung kailan sa wakas nagtatagpo ang karunungan at oportunidad. Nagsisimula ng magtiwala ang mga tao sa paghatol ng sign na ito. May bigat ang kanilang mga payo. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng katatagan. Ang pag-unlad sa pananalapi ay maaaring hindi maingay o palabas, ngunit ito ay makapangyarihan at pamatagalan. Ang anumang itinatayo nila ngayon ay dinisenyo upang magtagal. Sa sinaunang simbolismo, ang zodiac na ito ay ang tagapagbantay ng mga lihim, ang naghihintay ng perpektong tiempo bago ipakita ang tunay na lakas. Kapag dumaloy na ang yaman, ito ay pakiramdam na natural, pinaghirapan, at lubos na nagbibigay kasiyahan. Para sa sign na ito, ang tagumpay ay hindi minamadali. Dumarating ito eksakto sa sandaling handa na silang panghawakan ito. Zodiac #4, yan di umuusad matapos yan di mahabang pakikipaglaban. Ang ika-4 na zodiac sign ay may isa sa pinakamabibigat na paglalakbay sa buhay, ngunit kasabay nito ay isa rin sa pinakamakapangyarihang kapalaran. Madalas sabihin ng mga Feng Shui master na ang sign na ito ay hinuhubog sa ilalim ng matinding presyon. Walang dumating sa kanilang buhay ng madali. Mula sa maagang mga responsibilidad hanggang sa paulit-ulit na pagkabigo, napilitan silang tumanda at tumibay ng mas maaga kaysa sa iba. Alam ng zodiac na ito kung ano ang ibig sabihin ng tahimik na pakikipaglaban. May mga panahong mas marami silang ibinigay kaysa sa kanilang natanggap, nagtiwala sa mga taong umalis, at nagdala ng mga pasaning hindi naman dapat mapasa kanila. Maraming sandali ang tila hindi makatarungan. Maraming gabi ang ginugol sa pagtatanong kung bakit laging parang kaunti na lang ngunit hindi pa rin maabot ang tagumpay. Ngunit ang bawat paghihirap ay may hinuhubog na mas matibay sa ilalim ng ibabaw. Taglay ng sign na ito ang pinagsamang enerhiya ng lupa at apoy, sumasagisag sa tibay at pagbabago. Habang ang iba ay bumibigay sa ilalim ng bigat ng pagsubok, ang zodiac na ito ay natutong umangkop.
Ang katatagan ay hindi nila pinili, ito ay naging paraan ng kanilang pag-iral. Sa paglipas ng panahon, ang sakit ay naging karunungan, at ang karunungan ay naging lakas ng loob at damdamin. Ngayon, nagsisimula ng umayon ang enerhiya ng Feng Shui sa kanila. Ang mga dating nakakapagod ay nagiging pinanggagalingan ng lakas. Unti-unting nawawala ang mga dating hadlang. Ang mga taong minsang nagduda ay nagsisimula ng makita ang kanilang tunay na halaga. Dumarating ang mga oportunidad na kaayon ng kanilang karanasan, hindi laban dito. Ang yaman para sa zodiac na ito ay dumarating bilang isang paglaya, isang gantimpala sa mga taon ng pagtitiis. Maaari itong dumating sa anyo ng pamumuno, dagdag na responsibilidad, o tiwalang ibinibigay sa kanila sa mga mahahalagang bagay. Ayon sa mga Feng Shui Master, ito ang sandali kung kailan nagiging balanse ang karma. Hindi sinasayang ng zodiac na ito ang ikalawang pagkakataon. Sila ay sumusulong ng may malinaw na isip, malinaw na hangganan, at malinaw na layunin. Ang pera ay hindi na pinagmumulan ng takot, kundi isang kasangkapan para sa katatagan at kalayaan. Sa mga sinaunang turo, ang sign na ito ay kilala bilang ang phoenix, sinunog ng buhay, ngunit muling isinilang ng mas malakas. Kapag dumating na ang yaman, hindi lamang ito nagdadala ng ginhawa. Nagdadala ito ng kapayapaan. Para sa zodiac sign na ito, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pananalapi. Ito ang patunay na ang kanilang pakikipaglaban ay hindi kailanman naging walang saysay. Zodiac #5, yan ni espiritual na nakaayon ni magneto ng kasaganaan. Ang ikalima at huling zodiac sign ay itinuturing na pinaka-espiritual na nakaayon sa enerhiya ng yaman. Inilalarawan ito ng mga Feng Shui Master bilang likas na pinoprotektahan, hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil taglay nila ang panloob na balanse na kusang umaakit ng kasaganaan. Nauunawaan ng zodiac sign na ito ang isang bagay na hindi agad na pagtatanto ng marami, ang pera ay sumusunod sa kahulugan at layunin. Sa buong buhay nila, maaaring nakaramdam ang sign na ito ng pagiging kakaiba. Mas ginagabayan sila ng intuisyon kaysa lohika, at mas pinipili ang mga pagpapahalaga kaysa sa panlabas na presyon. Sa ilang pagkakataon, nagdulot ito ng pagkaantala. Lumayo sila sa mga oportunidad na hindi tama ang pakiramdam, kahit may kinalaman ito sa pera. Marami ang nagtanong sa kanilang mga desisyon, tinawag silang hindi praktikal o labis na idealistiko. Ngunit pinili ng zodiac na ito na magtiwala sa kanilang panloob na gabay. Taglay ng sign na ito ang malakas na enerhiya ng tubig at kahoy, mga simbolo ng daloy, paglago, at muling pagsibol. Marunong silang umangkop nang hindi nawawala ang sarili. Yumuyuko sila nang hindi nababali. Kahit paulit-ulit na binabago ng buhay ang kanilang mga plano, palagi silang nakakahanap ng daan pasulong, kadalasan sa mga paraang hindi inaasahan. Ngayon, nagsisimula ng gantimpalaan ng enerhiya ng Feng Shui ang ganitong pagkakahanay. Ang yaman ay lumalapit sa kanila ng banayad ngunit tuloy-tuloy. Ang mga oportunidad ay nagiging makahulugan sa halip na nakakapagod. Ang pera ay dumarating sa pamamagitan ng mga gawaing tama ang pakiramdam, mga malikhaing proyekto, mga papel bilang gabay, mga propesyong nagpapagaling, o mga negosyong nakabatay sa tiwala at koneksyon. Hindi hinahabol ng zodiac sign na ito ang yaman. Inaakit nila ito. Ang mga tao ay nakakaramdam ng kumpiyansa sa pamumuhunan sa kanila, pakikipagsosyo sa kanila, at pagsuporta sa kanilang bisyon. Ayon sa mga Feng Shui Master, ito ay dahil kinikilala ng kasaganaan ang integridad. Ang pag-unlad sa pananalapi para sa sign na ito ay kadalasang kalmado at nagbibigay kapanatagan. Walang kaguluhan, walang desperasyon, tanging maayos na daloy lamang. Likas silang gumagawa ng matatalinong desisyon, iniiwasan ang labis at pinananatili ang balanse. Ang kanilang tagumpay ay tahimik na lumalago, ngunit malalim at matibay. Sa sinaunang karunungan, ang zodiac na ito ay kilala bilang ang ilog, hindi pinipilit ang landas, ngunit laging nakararating sa karagatan. Kapag tuluyan ng nanahan ang yaman sa kanilang buhay, hindi nito sinisira ang kanilang kapayapaan. Sa halip, pinayayaman pa nito ang kanilang katahimikan. Para sa zodiac sign na ito, ang kasaganaan ay hindi lamang sinusukat sa mga numero. Ito ay nasusukat sa kalayaan, katuparan, at pagkakahanay sa sarili. At dahil ang kanilang pundasyon ay espiritual at praktikal, ang yaman na kanilang binubuo ay sadyang idinisenyo upang magtagal. Huling mensahe mula Rai Feng Deng Master. Ang isang tunay na Feng Shui Master ay nauunawaan na ang yaman ay hindi kailanman basta-basta lamang dumarating. Ito ay isang tugon.
Tumutugon ang universo sa mga handa, hindi sa mga nagmamadali, kundi sa mga nakaayon. Ang bawat isa sa 5 zodiac sign na ibinunyag sa kwentong ito ay may dalang natatanging aral, pasensya, tapang, karunungan, pagtitiis, at espiritual na balanse. Ang mga katangiang ito ay hindi ibinigay ng libre. Ang mga ito ay pinaghirapan at hinubog ng karanasan. Ang pera ay dumadaloy patungo sa katatagan. Nanatili ito kung saan may respeto, disiplina, at kamalayan. Ang mga taong tila walang katapusang nahihirapan ay hindi pinarurusahan, sila ay inihahanda. Hindi ginagantimpalaan ng Feng Shui ang pagnanais lamang. Ginagantimpalaan nito ang pagiging handa. Kapag nagbago ang tiyempo, nawawala ang pagtutol. Lumilitaw ang mga tamang tao. Gumagaan ang mga desisyon. Hindi ito mahika, ito ay pagkakaisa. At ang pagkakaisang ito ang lumilikha ng momentum. Kung nakita mo ang iyong sarili sa alinman sa mga zodiac sign na ito, unawain mo ito, ang iyong nakaraan ay hinuhubog ang iyong hinaharap. Ang yaman ay hindi lumalapit sa iyo ng nagkataon. Tumutugon ito sa kung sino ka na ngayon. Konklusyon panandang pandagdag panawagan si aksyon. Magkakaiba ang landas patungo sa yaman ng bawat tao, ngunit iisa ang prinsipyo ng pagkakahanay. Kapag nagtagpo ang enerhiya, tamang tiyempo, at malinaw na intensyon, nagsisimulang gumalaw ang buhay ng mas mabilis at mas maayos. Ang 5 Chinese zodiac signs na ito ay sumasalamin sa kung ano ang nangyayari kapag ang matagal na paghahanda ay sa wakas nakatagpo ng tamang oportunidad. Kung nabanggit ang iyong zodiac sign, maging mapagmasid sa mga pagbabagong nagsisimulang mangyari sa iyong buhay. Manatiling mulat. Manatiling nakatapak sa lupa. At magtiwala sa proseso. Magkomento sa ibaba at ibahagi ang iyong Chinese zodiac sign, at sabihin kung aling kwento ang pinakanakaugnay sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay liwanag at linaw, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notifications, para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga pananaw na ginagabayan ng sinaunang karunungan ng Feng Shui.